Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. So update ko lamang po kayo sa lagay ng ating panahon. Bali ngayong araw po ng Huwebes, June 19 na po 2025. Meron po tayong tatlong weather system na minomonitor. Unang-una na po dyan, ang low pressure area, nasa loob pa rin ng PAR. Meron tayong ITCC at meron din po tayong easterlies. So unahin na muna natin nung update natin dito nga po sa low pressure area. Take note mga kaibigan, hindi natin ito dapat pangambahan. Ang low pressure area po na nasa loob ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility, as of now, layo po itong 265 kilometers west of Bacnotan, La Union. At ito po papalabas na rin ang PAR natin at posibleng malusaw din sa mga susunod nga po na mga oras. Pero magkagayon man, ito pong low pressure area ay posible pa rin makaapekto. Take note, posible pa rin makaapekto sa ilang bahagi po ng Metro Manila, La Union, Pangasinan, Bataan, Zambales, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Batangas at Cavite. So yung mga lugar na yan, ang weather condition po, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm madalas po sa hapon at sa gabi. So inaasahan din pagdating ng umaga, medyo magkakaroon tayo ng maalinsangan na panahon, medyo maaraw, pero expect pa rin natin na maulap na kalangitan, no, dahil nga po dito sa low pressure area. Pero once na ito lumabas na ng PAR o malusaw, magiging maaliwalas po ang ating panahon. Magagawin mo mga lugar na aking binanggit, mag-ingat po, no, sa banta ng pagbabaha at landslide kung sakaling magkaroon ng malakas at malawakan pong pag-uulan. Ito na mga ating pangalawang weather system. Ito pong tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone or ITCC. So ano nga ba ang ITCC? Ang ITCC po ay yung salubungan po ng hangin sa northern at southern hemisphere. Yung epekto po nun ay epekto po, no, o nagbibigay po ng mga samang panahon ng mga pag-ulan dito po sa Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani at Sultan Kudarat. So posible din ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Paalala, mag-ingat pa rin yung mga lugar na yan sa banta ng mga pagbaba. Gayon din sa mga banta po ng landslide kung sakaling magkaroon ng malawakan at malalakas po ng mga pag-ulan. Ang ilang bahagi po ng ating bansa ay patuloy din maapektuhan ng easterlies, no, o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. So maraming nagtataka, tag-ulan na daw ngayon. Pero bakit daw po, no, napakainit, sobrang maalinsangan, lalo na sa umaga hanggang sa tanghali, minsan hanggang hapon po. Iba po ang init mga kaibigan. Ipapaalala ko sa inyo na meron po tayo ngayon tinatawag na monsoon break, no? Yung pansamantala pong pagkawala ng habagat, no, or hangin habagat. Ang nangyayari dito kapag merong easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko, very low chance po tayo may mabuong mga bagyo or low pressure area na malalakas, no? O yung low pressure area na high chance na maging isang tropical depression. Nakita nyo naman, meron tayo minomonitor na LPA sa loob ng PAR, pero unlikely o napakaliit ng tsansa na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na mga oras. Pero once po na bumalik na ang hanging habagat, dyan po posible magkaroon tayo ng ikalawang bagyo, no? At inaasahan natin bago po matapos ang buwan ng June, isang bagyo pa ang ating posibleng i-monitor. At ang pangalawang bagyo na papasok sa ating para mabubo ay tatawagin pong bagyong Bising, no? Yun po yung susunod na pangalan. Pagkatapos po, after po nitong si Aurora, si Auring, no? Si Auring, tapos si Bising po ang susunod. At mga gagawin mo mga kaibigan, pakita ko sa inyo, no? Meron tayong tinatawag dito na Tropical Cyclone Threat Potential. So pag sinabi natin Tropical Cyclone Threat Potential, ito po yung update natin, advance forecast natin sa posible nga pong pumasok ng sama ng panahon. So meron tayong week 1 at week 2. Sa week 1 muna tayo. June 18 pasok dyan hanggang June 24, 2025, wala tayong namomonitor na anumang bagyo na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa week 2 naman, pasok dyan ng June 25 hanggang July 1. So pagpasok ng July 1, no, expect natin posibleng merong banta ng masama ng panahon, no? Kasi meron tayong na monitor na low chance na maging isang ganap nga po na tropical depression. Bali, yung dilaw na yan po yung low pressure area. Pero low chance pa naman na maging isang ganap na bagyo. Tulad na aking sinabi,
bago po matapos ang buwan ng June, posibleng isang bagyo pa ang pumasok ang mabuo po, no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So ipagpasalamat pa rin natin, no, wala po tayo ngayon minomonitor na malakas na bagyo, no, dahil kung titignan nyo si bagyong Auring na buo saglitan lamang, then lumabas din po agad ng ating Philippine Area of Responsibility at wala po siyang naging direktang malalakas na epekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. Pero kapag sinabayan po ng low pressure area at hanging habagat or southwest monsoon, nagsabayan dalawa na yan, sinabayan pa ng mga thunderstorm, dyan po posible o matataas ang tsansa na may mabuong mga bagyo. So ang hudyat natin dito, kapag meron tayong update about sa hanging habagat or southwest monsoon, kapag bumalik ho yan, no, ay napakalaki ng tsansa na may posibleng mabuong mga bagyo. Pero right now wala po tayo dahil meron tayong easterlies. Kaya hindi nakakapagtaka na mainit na hangin po ating nararanasan madalas sa umaga, sa tanghali at minsan sa hapon pa. Pero dahil nga po sa low pressure area, may mga pag-uulan tayo na nararanasan po madalas ngayon sa hapon. Pero light lamang yon dahil nga po nagkinokontra siya or parang pinapahina po siya nito nga pong easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa ating karagatang Pasipiko. Magkagayon wala man tayong bagyong minomonitor sa loob ng PAR, no, ay maging handa po tayo sa mga posibilidad na mangyari. Lagi po tayong mag-antabay sa lagay ng ating panahon. Kaya po lagi akong nag-update sa inyo. Minsan hindi tayo nakakapag-update, medyo busy lang. Pero kapag meron tayong update sa panahon, nag-update talaga ako maagang maaga. At gayon din, lagi natin alamin, no, i-safety yung mga lugar natin, yung mga bahayang lugar, no, yung mga gamit natin na posibleng maabot ang tubig, mga papeles, no, iligpit po natin yan. At mas maganda nga kung may stock tayong mga pagkain sa ating mga kabahayan, no, para kung sakaling may mga biglang pag-ulan, hindi tayo lalabas, meron tayong stock ng pagkain. At panghuli mga kaibigan, paalala ko lamang, gulayin nyo magdala ng payong jacket, kapote, hindi lamang po sa pag-uulan, no, para na rin, no, sa init. Alam natin mga kaibigan, kahit rainy season, may init pa rin, no. Mahirap yan. Mainit tapos biglang ulan, posible tayong magkasakit. Lalo na yung mga anak natin na papasok sa eskwela, yung mga uuwi, no, yung mga motorista, yung mga bumabiyahe. Sa ngayon, yan muna ang update ko mga kababayan. And please, huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.